So we'll go to Salat. So our brother Umar, he will... Wait, so... kalimitan na pagkatapos yumakap sa Islam, minsan ang nagiging problema ng isang bagong Muslim ay kung paano niya isasagawa ang kanyang pagdarasal. At ngayon ay kasama natin si Brother Omar para isagawa niya, i-demonstrate natin yung mga pangunahing lang mga movements sa sala. Okay. First of all, so una sa lahat, of course, magkakaroon tayo ng layunin. Ang ibibigay natin example ay yung kung sa sarili mo lang ikaw nagsasala at ano ang mga movement na gagawin mo. Halimbawa, kung ikaw ay magjo-join halimbawa sa sala. Kung hindi mo pa alam yung pagsasala, pwedeng banggitin mo lang from time to time na subhanallah, subhanallah, subhanallah at susunod ka lang sa jama'a o sa grupo kung paano ang kanilang ginagawa. Pero ito, pakikita natin kay Omar kung ano ang gagawin mo halimbawa kung ikaw ay magsasala. Una, of course, yung tinatawag na takbiratul ihram para ikaw ay pumasok sa tinatawag na estado ng pagdarasal. Ang takbiratul ihram ay itataas mo ang iyong kamay sa pagitan ng iyong tenga at ng iyong balikat at sasabihin mo na Allahu Akbar. Okay. At ang kanang kamay ay ipapatong sa kaliwang kamay. Ito ay matapos mong of course magkaroon ng intention, no? At yung mga condition ay namit mo. Okay. Nakatingin ka lamang kung saan mo ilalapat ang iyong muka sa pagpapatirapa habang ikaw ay nakatayo at ang panimula, of course, ay yung panalangin. Tinatawag ito na du'ang istiftah, yung opening dua. Sasabihin mo ay subhanaka lahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Tapos yung pagpapakutkop sa Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ngayon, dahil ikaw lang mag-isa, dire-diretso yung pagbanggit mo. Yung Al-Fatiha ay iyong babanggitin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At magre-recite ka ng maliit na sura sa Quran. Halimbawa ay Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. And then pupunta tayo sa panibagong posisyon. Sasabihin mo ay Allahu Akbar, tataas mo yung kamay mo at papunta ka sa posisyon ng ruku. Ito yung tinatawag na posisyon na ruku kung saan ay ang iyong mga kamay ay nakahawak sa iyong mga tuhod na ito ang mga daliri ay nakakalat at nakatingin ka pa rin kung saan mo ilalapat ang iyong mukha sa pagpapatirapa samantalang ang iyong likod ay pantay. Ngayon, kung hindi mo kaya may pantay, ay okay na yan kung hanggang saan ang kaya mo. At habang nasa ganitong posisyon, ay babanggitin mo ang panalangin sa Arabic, Subhana Rabbil Ala, Subhana Rabbil Adim, Subhana Rabbil Adim, Subhana Rabbil Adim. Maaari mo itong banggitin ng 3 beses, 1 o 3 beses. Of course, kung may imam, tahimik ka lang doon sa sarili mo. At pagkatapos mong banggitin yan, Sami Allahu liman hamida, kasabihan kamay, Rabbana walakal hamd, at ibabalik mo yung posisyon na yon. Ngayon ay papunta naman tayo sa posisyon ng sujud. Ang sujud, Allahu Akbar, magpapatirapa ka. 7 bahagi ng ating katawan ang nakalapat sa ground. Una, yung muka, ang noo at ang ilong ay nakalapat, at ang ating mga kamay na nakasarado ang mga daliri. Ang 2 tuhod at ang 2 paa na nakatingkayad siya na nakaturo din siya dun sa kibla. At habang nasa ganitong posisyon ng sujud, ay binabanggit natin ang panalangin, Subhana Rabbiyal Ala, Subhana Rabbil Ala, Subhana Rabbil Ala. Pwedeng 1, 2 o 3. At Allahu Akbar, pupunta tayo sa unang posisyon ng tinatawag na julus o yung unang pag-upo. Inuupuan ng kaliwang pigi ang kaliwang paa, samantalang ang kanang paa naman ay nakatingkayad na nakaturo din sa kibla at ang 2 kamay ay nakapatong sa inyong mga lap, sa iyong hita. At habang binabanggit ang Rabig Firli, Rabig Firli, Rabig Firli. And then, Allahu Akbar, balik ulit tayo sa sujud, na pareho din yung procedure at pareho din yung dua na binabanggit. Subhana Rabbil Ala, Subhana Rabbil Ala, Subhana Rabbil Ala. Allahu Akbar, ito naman, papunta tayo sa pangalawang raka. At habang nasa pangalawang raka, pareho pa rin po ang posisyon, nakatingin din ang ating mga mata doon kung saan natin ilalapat ang ating mukha sa pagpapatirapa habang binabanggit uli natin ang Al-Fatiha at yung susunod na surah. Matapos ito, pupunta tayo sa pangalawang posisyon, Allahu Akbar, sa ruko. Punta tayo sa ruko at habang nakaruko, binabanggit yung panalangin, Subhana Rabbil Adim, Subhana Rabbil Adim, Subhana Rabbil Adim, Sami Allahu liman hamida, Allahumma Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, papunta naman po tayo ulit sa sujud.
At habang sujud, parehong procedure at parehong panalangin din po. Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Allahu Akbar. Ayan, inuupuan pa rin po ng kaliwang pigi yung kaliwang paa at yung kanang paa naman ay nakatingkaya din. Habang binabanggit ang panalangin, Rabig Firli, Rabig Firli, Rabig Firli. Allahu Akbar. Balik uli sa second sujud po. And then, balik uli sa pagupo. Allahu Akbar. Dahil ito po ay pangalawang raka, every time na pangalawang raka ay kinakailangan nating mag-tashahud. At binabanggit natin ang tashahud 1. At-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. At pagkatapos po niya, yung tinatawag na tashahud 2. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. At marami pa tayong mga kapatid na mga dua na pwede nating i-sing at from time to time sa mga sala na itinuro ng propeta. At panghuli, nababanggitin natin, na gagawin natin, ay yung tinatawag na taslim. Binabanggit natin yung taslim, yung assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Tingin tayo sa kanan, Assalamualaikum warahmatullah, at sa kaliwa po, Assalamualaikum warahmatullah. So, dito natatapos ang ating sala, at kung tayo po ay nasa grupo o nasa jama o kahit sa bahay lang po tayo nagsasala, magkaroon muna tayo ng konting katahimikan, no? Dahil meron tayo mga sunna o yung mga pag-uugali na pagdarasal na ginagawa matapos po ang sala. So, we say, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yung sunnah na panalangin na astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarak jalali wal ikram. So, binabanggit po natin yon at inshallah, habang nakaupo tayo, meron pa tayo mga panalangin pa na dapat banggitin at kung may nais kang hilingin sa Allah SWT, ay maaari po nating hilingin. In any position of the salah, ay pwede tayong humiling sa Allah SWT. At kung hindi po natin alam ang babanggitin, we just say Subhanallah, 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 and we can pray in our own language kung ano po yung language natin. Pwede ka magbanggit ng panalangin doon. So inshallah, in a short span of time, inshallah, I hope they have. But maybe some of our dear viewers that they want to know, what about if they cannot recite some surah of Quran, or they cannot recite Surah Al-Fatiha or some sort, what are they going to do? Okay, the best... Just imagine